Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7, maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Naghain ng magkahiwalay na bersyon ng panukalang batas sa bagong redistricting ang mga mambabatas mula sa Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front sa pagpapatuloy ng 4th regular session ng BTA Parliament. Narito ang detalye sa report. Sa session ng Bangsamoro Transition Authority Parliament kahapon, naghain ng magkahiwalay na bersyon ng bagong districting bill ang mga mambabatas mula sa Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front sa Bangsamoro Parliament. Ang paghahain ng panukala ay kasunod ng desisyon ng Supreme Court na unconstitutional ang naunang mga batas ukol sa delineation ng parliamentary district sa BARMM. Sa ilalim ng Parliament Bill Numbers 407 at 408, pareho ang panukalang bilang ng mga distrito, 4 sa Basilan, 9 sa Lanao del Sur, 5 sa bawat lalawigan ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, 4 naman sa Tawi-Tawi, 3 sa Cotabato City at 2 sa Special Geographic Area. Ang Parliament Bill Number 407 na iniakda ng 30 na miyembro mula sa MILF Bloc ay naghahati sa Marawi City sa 2 distrito at inilalagay ang mga munisipalidad ng Kapay at Taguloan sa 2 distrito ng Lanao del Sur. Ang mga ayos sa Tawi-Tawi at SGA lamang ang nananatiling pareho sa BAA Number 77. Ayon kay Deputy Floor Leader Suharto Esmael, isa sa mga may akda ng PB number 407, ang panukala ay nagmula sa MILF Central Committee at maingat na idinisenyo upang maging patas at alinsunod sa konstitusyon. Layunin ng panukalang batas na ito na maiwasan ang gerrymandering at ito ay ginawa upang masalamin ang magkadikit na mga hangganan at balanseng representasyon batay sa populasyon. Samantala, ang PB number 408 naman ay inihain ng 5 MNLF lawmakers na kaalyado ng grupo ni Normie Suari. Katulad din ito ang bilang ng mga distrito ngunit magkaiba sa hangganan. Nananatili rin ang mga ayos sa Basilan, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at SGA tulad ng nasa BA number 77. Ngunit inilalagay nito ang Kapay at Taguloan sa unang distrito ng Lanao del Sur. Ayon kay MP Romeo Sema, isa sa mga pangunahing may akda ng PB number 408, ang kanilang bersyon ay nakabatay sa mga natuklasan ng Korte Suprema sa BAA 77 at 58 upang maiwasan ang anumang paglabag sa konstitusyon. Parehong panukalang batas ang naglalayong tapusin ang political districting na magsisilbing basehan ng representasyon sa unang regular na halalan ng Bangsamoro Parliament sa 2026, alinsunod sa Bangsamoro Organic Law ng 2019. Nauna nang idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang Bangsamoro Autonomy Acts BAA number 77 at 58 dahil sa ilang mga local government units sa Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Cotabato City na itinakda sa magkakahiwalay na distrito na hindi magkakadikit o magkakalapit. Dahil dito, muling nagsimula ng deliberasyon ang Parliament upang matiyak na susunod na ito sa guidelines ng Korte Suprema at sinisigurado na magiging makatarungan ang representasyon sa darating na halalan. Been guided by the Supreme Court decision, and then during the deliberations po, whether in the committee or in the plenary, we will look into the guidelines po set by the Supreme Court in their decision on BA 77 po. We are hopeful po, no? Kasi after ng referral to the committees po, we will do the stages of legislation. We will do public hearing. We look forward po na matapos po ito agad, and then to comply with the guidance ng Supreme Court sa decision nila po. Base sa impormasyon, inaasahan na hindi na maipapasa ang bagong districting bill ngayong buwan dahil mag-a-adjourn na ang session sa October 30. Muling magpupulong ang Bangsamoro Parliament sa November 10, mas maaga kaysa sa karaniwang schedule upang talakayin ang mga priority measures kabilang na ang districting bill. Pinagtibay naman ni Speaker Muhammad Yacoob ang pangako ng Parliament na suportahan ang pagsasagawa ng unang parliamentary elections ng Bangsamoro sa 2026. Samantala, naglabas ng pahayag ang Presidential Communications Office kaugnay sa estado ng BTA Parliament. Nakasaad sa pahayag na mananatiling mamumuno ang Bangsamoro Transition Authority sa BARMM. Ayon sa Republic Act No. 12123, dahil walang halalang naganap, patuloy nagaganap ng tungkulin ang BTA bilang pansamantalang pamahalaan hanggang sa maihalal o maitalaga ang mga bagong opisyal, ngunit hindi lalampas sa March 31, 2026. Patuloy na tinututukan ng BTA Parliament
Parliament ang pagtalakay at pagpasa ng bagong districting law upang matiyak na ito ay maisa sa batas bago ang unang halalan ng Bangsamoro Parliament sa taong 2026. Inilatag ng Office of the Chief Minister's Strategic Communications Team ang prinsipyo ng moral governance at isulong ang priority agenda ni Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao Chief Minister Abdulrauf Sami Gambar Makakua sa pamamagitan ng #Sami Gambar Moral Governance Dialogue Series Program sa mga mag-aaral at guro ng STI College of Cotabato. Ito ay isang flagship information at education campaign na naglalayong isapubliko at isabuhay ang prinsipyo ng moral governance at isulong ang priority agenda ni Chief Minister. Ang inisyatiba ay tinatag alinsunod sa Executive Order No. 002 Series of 2025 na nagbibigay diin sa non-political accomplishments ng BARMM government sa pamamagitan ng inklusibong pakikilahok ng komunidad. Sa dialogue series, isa si Project Tabang Information Communications Head Haji Haris Ismael sa nagbahagi ng mga programa ng OCM kung saan ipinaalam ang layunin ng Project Tabang tulad ng grassroots mobilization at social assistance support upang lalong mapalapit ang serbisyo ng gobyerno sa mamamayan. Binigyang diin ni Ismael na ang Project Tabang na unang inilunsad sa ilalim ng pamumuno ni dating Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim ay patuloy na pinalalakas at pinapanatiling buhay sa pamumuno ni Chief Minister Abdulrauf Makakua. Patuloy na pinalalakas ng Ministry of Basic Higher and Technical Education o MBHTE ang sektor ng edukasyon sa Bangsamoro. Kahapon, mahigit 800 bagong teaching at non-teaching personnel mula sa Maguindanao del Norte at Lanao del Sur ang sabay-sabay na nanumpa sa tungkulin. Ang detalye sa report ni Johan Unayan. Sa layuning mapalawak pa ang serbisyo sa larangan ng edukasyon, formal na nanumpa at lumagda sa kanilang appointment ang nasa 811 na bagong teaching at non-teaching personnel na mula sa schools divisions ng Maguindanao del Norte, Lanao del Sur 1 at Lanao del Sur 2. Pinangunahan ng Ministry of Basic Higher and Technical Education ang seremonya na ginanap sa Cotabato City Central Pilot School kahapon. Nagpabatid naman ng kanilang pasasalamat ang mga bagong guro at ang mga bagong promote na mga kawani sa pagkilala ng ahensya sa kanilang mga sakripisyo at dedikasyon upang maayos na maitaguyod ang edukasyon sa rehiyon. As we embrace this responsibility, we are reminded that true leadership in education is not measured by rank or title, but by the impact we make in shaping the young minds of Bangsamoro learners in transforming their lives. To our beloved Minister, Honorable Muhammad M. Iqbal, sir, thank you for this trust and opportunity. In behalf of all the appointees today, inshallah, we promise to remain steadfast in upholding the ideals of our ministry, guided by faith, compassion, and moral governance. Sa kanyang mensahe, nagpaabot din si MBHTE Minister Muhagir Iqbal ng taus-pusong pagbati at pasasalamat sa mga bagong kawani. Sabay paalala na ang pagtuturo ay higit pa sa pagiging propesyon. Anya, tungkulin ng bawat guro at kawani na magsilbi ng may integridad at malasakit sapagkat sila ang katuwang ng pamahalaang Bangsamoro sa pagbibigay ng dekalidad at inklusibong edukasyon para sa mga kabataan. Binigyang diin rin ito na bagamat nasa higit 800 ang formal na nanumpa kahapon, ay alam nitong masyado itong maliit kumpara sa higit 11,000 mga aplikante mula sa 2 probinsya. Naisin man anya nito na mas mapataas ang bilang ng makakapasok ay wala pa umanong kakayahan ang ahensya. Masaya kayo, pero mas maraming hindi masaya. Gusto ko magpunin ka lahat ng aplikante. Kaya kayo, siguro masaya kayo at yung family for being hiring you, pero mas marami na yung iba, ang sabi sa whatever happens is coming from Allah. Yun ang kadar. Yung iba naman, question yung proseso. Sabi niya, baka yung tunay na ranking, hindi yun ang lumalabas. Hindi ko na sinasagot. Hindi ko na sinasagot.
Dahil kahit anong gagawin ko, kahit anong gagawin namin, hindi ba namin makuha lahat? After all, leadership is something that we have to accept criticism. Kung sino sa atin ayaw mag-criticize, huwag kayo mag-leader. Yung criticism is part of leadership. Hindi naman ibig sabihin pagkapala ng mukha. Pero if you're a leader, talagang expected mo yun talagang maraming bakat sa iyo. Diba? So maraming maraming masaya, pero mas nakakarami na hindi masaya, hindi na po. Naawa ko sa kanila. But no matter what I do, I cannot take all those applicants. Ang pagtatalaga ng mga bagong guro at non-teaching staff ay bahagi ng patuloy na programa ng MBHTE upang palakasin ang human resource capacity sa mga paaralan, lalo na sa mga liblib na lugar sa rehiyon. Sa ganitong hakbang, hangad ng ministeryo na matiyak na walang bangsamoro learner ang maiiwan at bawat kabataan ay mabibigyan ng pagkakataong makamit ang magandang kinabukasan sa pamamagitan ng edukasyon. Johan Anayan, BIO News. Matagumpay ang isinagawang Bangsamoro Labor Summit cum Productivity Olympics and Tripartite Industrial Peace Council Convention 2025 na pinangunahan ng Ministry of Labor and Employment. Ang detalye sa report ni Carmina Camid. Sa temang Putting Farm Workers on Pedestal of Dignity, Our Vision, isinagawa ng Ministry of Labor and Employment ang Bangsamoro Labor Summit cum Productivity Olympics and Tripartite Industrial Peace Council Convention 2025. Ang taunang aktibidad ay isang pagtitipon na nagbibigay ng pagkilala sa mga mahusay na gawi at kakayahan ng mga manggagawang Bangsamoro. Tampok sa aktibidad ang mga presentasyon ng mabuting pamamahala ng mga piling kumpanya katulad ng Lamsan Group of Companies at Cotabato Light. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Maulam Minister Muslimin Bapa Musema ang kahalagahan ng papel ng mga manggagawa at tripartism sa lipunan. Our theme today, Putting Farm Workers on the Pedestal of Dignity, is both a vision and a vow. It reminds us that the progress of our region is not measured only by roads being built or revenues being collected, but by how much we uplift the lives of our workers, by how much we value their efforts, and by how faithful we protect their rights. Behind every building that stands or rises behind us, every school that opens, every farm that thrives, where parents and kids, and where boats and sailboats for fishermen, there is a worker, a father, a mother, a youth, striving each day not only for livelihood but for a future. That is why, under the mandate of the Ministry of Labor and Employment, we make our mission to ensure that no worker in BARM is ever left behind, that every Bangsamoro worker enjoys decent work, fair opportunities, and a safe and just workplace. At the heart of this gathering lies tripartism, the partnership among labor, employers, and government. It is a spirit of collaboration. It's the belief that our strength is regionalized not in
competition but in cooperation. Isa rin sa highlight ng programa ang signing of resolutions at handover nito sa BTA Committee on Labor and Employment. Bahagi rin ng summit ang pagtatanghal ng iba't ibang sektor mula sa DOLE kung saan binigyang pansin nila ang importansya ng pagtutulungan at kooperasyon sa pagitan ng mga manggagawa, negosyante at pamahalaan. Sa inspirational message naman ni BARM Chief Minister Abdurrauf Makakua na ibinahagi ni Acting Senior Minister Abdullah Kusain, hinikayat nito ang patuloy na pagkakaisa ng mga Bangsamoro workers patungo sa mas maunlad pang rehiyon ng Bangsamoro. Lahat po ng manggagawang Bangsamoro, mapa-management or mapa-labor, ay may mahalagang parte sa pagunlad ng ating rehiyon at ito ay lubos nating pinapahalagaan. We value every Bangsamoro worker from every corner of our region, from the seashores to the farmlands, from the markets to the offices. Each one of us is a part of a greater purpose, which is to uplift lives and shape a future where the Bangsamoro stands in dignity, strength, and pride. Patuloy po tayong magkaisa bilang mga manggagawang Bangsamoro upang lalo nating mapagtibay at maabot ang higit pang kaunlaran para sa ating rehiyon. Let us continue to stand united, the management and the labor, of course, with the government at the middle, for we are one body with a shared purpose to empower a region and lead the Bangsamoro towards lasting success. Binigyang pagkilala at parangal ng MOLE ang mga medium at small enterprise na lumahok sa Bangsamoro Productivity Olympics. Itinanghal naman bilang Bangsamoro Productivity Champion para sa taong ito ang Noraya Antique Shop mula sa lalawigan ng Lanao del Sur. Sa pagtatapos ng Bangsamoro Labor Summit cum Productivity Olympics and Tripartite Industrial Peace Council Convention 2025, muling pinagtibay ng Bangsamoro Government ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga manggagawa, employer at pamahalaan tungo sa makatarungan, produktibo at mapayapang sektor ng paggawa sa rehiyon. Carmina Camid, BIO News. Patuloy na pinagtitibay ng Ministry of Transportation and Communications, Bangsamoro Telecommunications Commission ang pakikipagtulungan sa pribadong sektor upang mapalawak ang digital connectivity sa rehiyon. Matapos ang pagpupulong ng MOT-BTC sa Department of Information and Communications Technology DICT, nakipagpulong naman sa mga kinatawan ng Globe Telecom upang talakayin ang mga hakbang sa pagpapaigting ng internet access at ICT infrastructure sa Bangsamoro. Pinangunahan ni MOTC Minister Termizi Masahod ang delegasyon, kasama sina Deputy Minister Muhammad Amin Abbas, Director General Attorney Roslaini Macau Maniri, Commissioner Attorney Abir Nul at iba pang chief engineers at key officials ng BTC. Tinalakay sa pulong ang mga estratehiya upang mapabuti ang network coverage, palakasin ang ICT infrastructure at palawakin ang digital access sa mga komunidad sa buong rehiyon. Ibinahagi nila ang mga kasalukuyang programa at planong mga proyekto ng Globe upang higit pang mapabuti ang connectivity at serbisyo sa mga liblib na lugar ng Bangsamoro. Nagpahayag din ang magkabilang panig ng pangako sa patuloy na pagtutulungan upang makamit ang layuning magkaroon ng isang digitally empowered Bangsamoro kung saan ang teknolohiya ay nagsisilbing tulay ng koneksyon, oportunidad at pag-unlad para sa bawat mamamayan sa rehiyon. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa Mindanao ang Intertropical Convergence Zone. Ayon sa Pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa bahagi ng Visayas, Mindanao, Bicol Region at Mimaropa. Ipinag-iingat naman ang lahat sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens.
At yan ang mga balitang tampok sa Pasada Alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada Alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.